I'm sure he'll understand you, nakangiting wika ng stepmother ni Theodore. Nakaupo ito sa sala ng bahay ng binata at naghihintay na bumaba ito. Hoy, nasabihan mo na ba si Theodore na nandito kami sa baba? Tanong nito kay Genggeng. Huminto naman ito at tiningnan sila. Hindi yata sagot niya. Aba, tita, saway naman ang pamangkin niya. Bastos ang katulong na yan Tanya, galit na wika niya. Mas bastos yang bibig mo. Parang puwet ng manok, ani Genggeng. What did you say? Handa na itong awayin siya nang bumaba si Theodore. Gulo-gulo ang buhok nito at hindi pa nakapagbihis. Nakapantulog lang ito at sinapawan lang ng bathrobe. What do you want? Bored na tanong nito habang umiinom ng tubig at umupo na rin sa kabilang upuan. Theodore, it's been 3 months since umuwi si Tanya. Baka naman pwede na kayong mag-set ng kasal, malambing na sambit ng stepmom niya. Kasal? Who's getting married? Sagot naman ng binata. Akmang magsasalita na naman ang bruha nang pigilan ito ni Tanya. Tita Hilda, handa po akong maghintay kung kailan niya gusto. Huwag po natin siyang pilitin, pigil niya rito. Napaikot naman ng stepmom niya ang mata nito. Matatanda na kayo, kailangan niyo ng ikasal, molditang sambit nito. Theodore, hindi kita makontak. Last na contact ko sa iyo nung nasa opisina ka pa, sambit nito. Nabuhay naman ang inis ng binata rito. Binali ko ang SIM card ko. I bought a new one para hindi mo ako mabuzet, direktang esgaot niya rito. Napalunok naman ang dalaga at hindi inasahan ang sagot nito. Theodore, ano ba ang nangyayari sa iyo? Simula nung maghiwalay kayo ng malanding iyon ganyan ka na, sabat ng kanyang stepmother. Shut your mouth, Hilda. Dumagundong ang boses nito sa loob ng kanyang bahay. Don't you dare call her that. Ang totoong malandi ay ikaw dahil nagbebenta ka talaga ng cotton. Sinalba ka lang ng ama ko, inis niyang wika Irene. Aba, oo nga bayaran ako noon, basura at dumi. Ang Porsche na yun. May pinagkaiba baha. Asek nito, natawa naman si Theodore dito. Malaki, sobrang laki huwag mo nang panagarapan na sasagutin ko kung ano dahil masasaktan ka lang, sagot ng binata at tiningnan sila. Layan lang ba? Umuwi na nga kayo. You're disturbing my peace. Anito at akmang tatayo nang tabihan siya ni Tanya at nagkumbabot sa braso nito. Get your hands off me, reklamo niya rito. No, Theodore, you have to wake up. Wala na ang babaeng yun. Ako ang nandito. Iniwan ka na iya. Hindi ka nababalikan noon, ani Tanya. Babalik siya dahil hindi siya tulad mo na makapal ang mukha, inis niyang wika. Grabe ka na kay Tanya, Theodore. Ni hindi ka man lang nag-iisip ng maayos. Bakit? Ano bang meron ang babae na yun nawala sa kanya ha? Marami, aabutin tayo bukas kung iisa-isahin ko, direktang sagot ng binata. Hindi naman ito makapaniwala na sinagot-sagot lamang siya nito. Tita, it's fine. Kung gusto nyo na pong umuwi, mauna na po kayo. Dito lang po muna ako, sambit niya at nginitian ng binatang hindi naman interesado. Samandal ito sa upuan at tiningnan silang dalawa. Sumabay ka na, nakapikit nitong wika. You're too much. Hindi ganoon kataas ang pasensya ko Theodore. Your father will know about this, bantan nito. Sa tingin mo natatakot ako. Aniya at inirapan ito. You're just an outsider. I don't even acknowledge you as my stepmother, wika ng binata. Ilang beses ko na kayong sinabihan. Hindi ako magpapakasal. Kung talagang si daddy ang gusto si Tanya, edi silang dalawa ang magpakasal. Ba't nyo ako ginugulo? Matagal na akong umalis sa poder nyo. Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginawa ng pamangkin mo sa akin noon? I became a jilted groom dahil akala niya wala na akong pera, natatawang sambit nito at napailing. Come on, kung marunong pa kayong mahiya, lumabas na kayo. I don't need you here. Don't preach about goodness Hilda, dahil walang kabait-bait dyan sa katawan mo, dagdag pa nito at sumenyas na naumalis sila. You'll see, ani Hilda. Geng, tawag ng binata kay Genggeng. Nakangiting lumapit naman ito at kinaladkad ang babae palabas. Aray, ano ba, hindi mo ako pwedeng kalad ka rin. Stop it, singhal nito kay Genggeng kaso hindi ito nakinig at basta na lang soy ang binitiwan nung nasa labas na sila. Kumaway si Genggeng dito sa kapinagsarhan ng pintuan. Thanks, aniya rito, babait na naman yun sa susunod.
Ang tibay talaga ng apog ng dalawang iyon. Kung umasta akala mo walang ginawang masama Ang kakapal ng mukha, gigil na wika ni Genggeng. Sinadya sigurong tumawag ang babaeng iyon noon at alam niyang hindi ikaw ang sumagot kaya nagdrama. Kaya siguro galit na galit si Portia noon, aniya at bumusamot. Boss, hindi mo siya pupuntahan. Nami-miss ko na si Portia, reklamo nito. I miss her too, but I have to endure it. I'm sure inaayos pa niya ang sarili niya. Hindi madali ang lahat sa kanya. Alam kong tiniis niya lang iyon na malayo para hindi ako maapektuhan. Para maiwas ako sa problema at kontrobersya, wika niya. Sana pinilit niyo siyang magpaliwanag ka para maliwanagan siya, ani Geng. She's mentally tired. Alam kong pagod na siya. At kapag dumagdag pa ako sa pagod niya, ano na lang ang silbi ng ako ang pahinga niya kung stress na rin siya sa kin. Sambit nito. Hay, ewan ko sa inyo. Akala mo mga teenager na kung mag-away. Alalahanin mo boss, malapit ka na ring lumagpas sa kalendaryo. Si Portia naman ay matanda na rin. Hirap na magbuntis at manganak kapag umabot na ng 30 no, reklamo nito. She'll be back, I just have to wait patiently, sagot niya rito. Sana okay lang siya ngayon kung nasaan man siya. Sana hindi siya naghihirap magtrabaho para lang magkapera, saad ni Geng. She's hardworking at hindi mapili sa trabaho. I'm sure she's okay, saad ni Theodore. Minsan na lang kayong magpakita roon sa Capitol Gov. Baka maalis na kayo sa pwesto niyan, ani Genggeng. I don't think so, kalalabas lang ng bagong survey. I am still the highest scorer kung satisfaction ang babasehan. Malaki pa rin ang pondo ng gobyerno ko at marami na ring napagawang projects, sagot ng binata. Sabagay, aniya, just wait, Geng. She won't hide forever, nakangiting aniya. Portia, kailan ka uuwi? Sa susunod na araw na ang kaarawan ng papa mo, saad ng kanyang tiya sa kabilang linya. Nag-iipon pa po ako, sagot niya rito. Ikaw talagang bata ka, may pera pa rito. Inipon ng papa mo ang mga padala mo. Sige na miss ka na ng papa mo. Hiling niya lang ngayon ay makita ulit. Alam mo namang ikaw ang yunakahihan niya, matanda na ang papa mo, pagbigyan mo na. Uwi ka Rio kahit 3 araw lang, sambit nito. Napahinga naman ng malalim si Portia at napakamot sa ulo niya. Sige po, susubukan ko. Hindi lang po ako mangangakuha, aniya rito. Paniguradong matutuwa ang ama mo sa sagot mo. Kung inaalala mo ang mga kapitbahay ay wala na. Iba na nga nakita nila iyong sagutan nung si Patrick. Saka lang nila naintindihan. Pumunta nga rito at humingi ng tawad sa amin at mali raw sila. Hinusagahan ka raw. Nila agad nang walang alam, kwento nito. Sige na po, mag-iingat kayo riyan ha. Magha-harvest pa kami ng kamatis, saad niya at ibinaba na ang cellphone. Ba't mo naman pinatay agad? May iniiwasan ka ba? Tanong ng Tita Luz niya. Kasalukuyan silang nakaupo sa ilalim ng kahoy at katatapos lang nilang maglagay ng natural na pataba sa lupa. Wala naman po, pinapauwi nila ako. Gusto raw ako makasama ni Papa. Malapit na kasi ang birthday niya, sagot niya rito. Abay umuwi ka nga, kahit sino naman mamimiss ang anak sa sobrang tagal nyo na ring hindi nagkita. Halos mag-4 na buwan na, anito. Parang atat kayong pauwiin ako Ayaw nyo na po basakin. Biro niya rito. Tumawa lamang ito at uminom ng tubig. Portia, mula rito hanggang doon sa unahan. Doon sa bukid na yun, atin yan. Pagdating ng panahon na hindi ko na kayang asikasuhin ta sa'yo ko na to ihahabilan. Actually, inaayos ko na ang papeles nito, sambit nito. Po, wala akong anak at wala na rin akong kalatid. Ikaw lang ang pamajkan ko. Kabilin pa ito ng lolo mo sa amin ng mama mo. Kahit mahirap, napanatili kong gawing source of income ng mga tao rito. Base sa galaw mo alam kung magiging magaling kang haciendera. Hindi ko na kayang i-manage to. Buong buhay ko nandito, baka pwedeng ikaw naman. Gusto kong magpahinga sa tabi ng dagat at pergang-perga na ako rito sa bukid, anito na ikinatawa ng dalaga. Tita, aniya rito, iyon ang totoo. Dalhin mo rito ang magiging pamilya mo. Hindi kayo maghihirap o magugutom. Proven and tested dahil kahit mga trabahant natin ay malimit lang na pumunta sa kin para mag-request ng cash advance, sambit nito. Malakas pa kayo, huwag kayong magsalita ng ganyan, sabat niya rito.
Oo nga, kaya nga gusto kong i-take over muna habang malakas pa ako. Gusto kong mag-enjoy. Wala akong asawa sa kaiyang BFF ko lang ang kaagapay ko sa buhay. Hindi ako makaka-enjoy kapag matanda na masyado. Uugod-yugod na, hirap na nga akong sumayaw ng lambada ngayon samantalang noon talagang naninipa itong bewang ko ng katabi. Sambit nito, natawa naman siya at napailing dito. Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi naman po sa ganoon, aniya at nginitian ito. Kinagabihan nga ay tiningnan niya ang picture frame ng mama niya, napangiti siya at hinaplos iyon. Huwag mo akong mamis agad ha. Babalik agad ako. Puntahan ko lang ang ex-hubby mo, aniya rito. Huwag ka ring mag-alala sa amin ni Papa at mabait si Tia. Hindi niya kami pinapabayaan, dagdag niya pa at hinalikan ang picture frame sa kaniyakap. Kinuha niya ang kanyang bag at naglagay lamang ng kaunting damit at bukas ng hapon ay babiyahe na siya. Kinaumagahan ay lumabas na siya ng kanyang kwarto at dala ang kanyang bag. Aalis ka na ngayon? Tanong ni Pepito. Mamayang hapon pa, sagot niya rito. Abay mga dala ka ng native na manok Portia, mahal ang native sa inyo di ba? Wika naman ng Tita Luz niya na nagluluto sa kusina. Opo, sagot niya. Magdala ka, pad naman iyon ilagay sa loob ng balde tapos takpan lang, sagot nito. Hindi yun makahinga Luz, kontra ng bakla. Dungano, anito? Bitbitin ko na lang po, saad ni Portia. Paano kung tumae? Di mangangamoy kang tae niyan. Ilagay ko na lang kaya sa sako tapos bubutasan ko, aniya rito. Oo nga naman, ani ng bakla. Napailing na lamang siya at nagbabangayan na naman ang magaf. Habang kumakain nga sila ay iniisip niya kung ano pa ang pwedeng dalhin sa kanila. Magpapakuha ako ng mangga sa manggahan para may madala ka rin. Hindi mo naman kailangan bitbitin yan palagi at pwede naman iyan ilagay ng direkta sa ilalim ng bus, may compartment doon na malaki, wika ni Luz. Tumango naman si Portia. Bandang hapon nga ay handa na siyang umalis nang makita ang isang bukag ng prutas. Iba-iba ang mga yon. Ang dami po nito, aniya. Okay lang yan may tricycle naman sagot ng kanyang tita. Buti na lang. Ikumusta mo na lang ako sa pamilya mo roon ha, bili nito. Opo, salamat po, aniya rito. Mag-iingat ka sa biyahe, manalangin muna bago umalis ang bus. Niyakap na niya ang mga ito nang dumating ang tricycle at umalis na siya. Para talaga siyang probinsyana, wala namang nagbago sa kanya maliban sa naging healthy siya at mas makinis tingnan. Kahit na nasa bukid sila ay lalo lamang tumingkad ang kulay ng balat niya at hamaba ang buhok. Nagpasalamat na siya sa tricycle driver at sumakay na ng bus. Ito na rin ang naghakot ng dala niya papasok sa compartment ng bus. Ilang oras din ang biyahe bago siya nakarating sa terminal. Aabutin naman ng 20 minutos ang biyahe para makaartang sa kanila. Tricycle na naman ang sasakyan niya. Habang nasa biyahe nga ay hindi siya mapakali. Kinakabahan siya. Ilang minit lang at huminto na siya sa isang pamilyar na bahay. 3 buwan lang naman siya nawala pero nagbago na agad ang bahay nila. Mas maluwang na ngayon at mas malaki. Mas gumanda. Salamat po, aniya sa driver at kinuha ang sakong may lamang manok. Kumatok siya sa pinto at nang bumukas ay nanlalaking mata ng tiya niya ang bumungad. Portia, anito at niyakap siya ng mahigpit. Ling, nandito na ang anak mo. Sigaw nito sa papa niya. Ilang sandali pa ay lumabas ang kanyang ama sa kusina at mabilis na niyakap siya. Teary-eyed pa nga ito. Mabuti naman anak at umuwi ka, anito. Siyempre po, birthday niyo sagot niya. Ngumiti naman ito at pinaupo na siya. Ano ba tong dala mo? Ay, natigilan naman si Portia at nakalimutan niyang sabihing manok yon. Buti na lang at maagap ang kanyang papa at nahuli iyon kaagad. Iyon nga lang may tae na sa kamay nito. Tawang-tawa naman si Portia at tiya niya. May mga prutas din po nasa labas, hindi ko kayang buhatin. Pinadala ni Tita Luz, aniya rito. Lumabas naman ang papa niya at nagtuwa nung pagpasok ay napakaraming prutas. Abay sobrang mahal ng mga ito rito sa tin, ani ng kanyang tiya. Nasaan po pala si Jasmine? Tanan niya, hindi niya aksi nakita. Ay, may date kasama ang fiancé niya, sagot ng tiya, napangiti naman siya. Ilang buwan na lang din naman at mangganganak na rin ang kinakapatid niya. Uuwi na rin iyon maya-maya, sambit ng tiya niya. Ang laki ng ipinagbago ng bahay, komento niya.
Oo, itong asawa kasi ni Jasmine hindi makontento sa bahay natin abay ang liit daw. Totoo naman kaya pumayag na rin kaming gastusan niya dahil kambal nga ang anak nila at buntis. Mahirap din talagang gumalaw-galaw na limitado ang espasyo, wika nito. Ayaw ring tumira ni Jasmine doon sa bahay ni Alex at mabibingi raw siya sa sobrang tahimik. Natawa naman si Portia, paniguradong kung siya ay ganoon din ang magiging reaksyon. Kumusta naman ang buhay mo roon? Yuzisa nito, okay naman po. Gusto kong manirahan doon dahil presko ang hangin at tahimik. Maraming tanim at presko ang mga pagkain, nakangiting sagot niya rito. Abay parang gusto ko yatang manirahan sa ganyan kasama si Junior. Paniguradong mas magiging maganda ang kanyang kondisyon sa katawan, wika nito. Opo, kung gusto niyo pwedeng-pwede, sagot niya nito. Napangiti naman ito, kakausapin ko ang ama mo tungkol riyan. Ngayong matanda na kami parang gusto ko na ring magretiro at manirahan sa tahimik na lugar, sambit nito. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto at kaagad na napahiyaw si Jasmine nang makita siya at niyakap ng mahigpit. Hindi naman siya makayakap pabalik dahil malaki na ang tiyan nito. Baka mapaano pa ang babies. Mabuti naman at umuwi ka na, anito at naging emosyonal na. Kumusta ka na? Napakaganda mo ngayon. Hiyang na hiyang ka sa pagbubuntis mo, komento niya rito. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at sumunod naman ang nobyo nitong si Alex at may mga dalang paper bags. Namili kami kanina ng mga damit ng kambal, wika ni Jasmine. Napangiti naman si Portia, masaya siyang nakikitang masaya na ito sa buhay niya. Alam niyang hindi madali ang pinagdaanan nito. Masaya akong nakikita kang masaya ngayon. Hindi ka napalabusangot kagaya noon at palagi pang nagamamdali, natatawang sambit niya. Napaikot naman ni Jasmine ang kanyang mata. Siyempre, ako ang buntis, ako ang masusunod. Noon, ako ang sunod sa Yern kasi mahal ko ngayon magtiis siya, saad nito sa kahumajekik. Here's the wa. Natigilan ang binata at ganoon din naman si Portia nang masilayan ang binatang kapapasok lang. Walang iba kung hindi si Theodore. Napalunok si Portia at hindi niya inakalang agad-agad silang magkita pagkabalik niya. Tiningnan naman niya si Jasmine at kinuha ang bitbit nitong box na kaagad din namang inalalayan ng nobyo niyang si Alex. Hindi kasi nagkasya sa kotse kaya nakisakay na kami ng gamit sa kotse niya, ani Jasmine at alang-inang ngumiti. Hindi naman alam ni Portia kung ano ang sasabihin dito. Arrange na muna natin to sa loob dad, wika ni Jasmine at hinila na ang nobyo nito papasok sa kwarto. Naiwan naman silang dalawa sa sala. Halos hindi malunok ni Portia ang laway niya basta huwag lang makagawa ng ingay. Hindi niya rin kayang tingnan ang binata. Aminin man niya o hindi sobrang namimiss na niya ito. How are you? Tanong nito. I'm fine, yutal-yutal niyang sagot. Dumaan na naman ang uwak sa gitna. Mabuti naman at umuwi ka na, anito. Oo, ilang araw lang din at babalik din ako kaagad, sagot niya. Kita niyang napakunot noo ito. Ba't ka babalik? Tanong nito. Noyb, sagot niya. What? None of your business. Theodore just clenched his jaw and nodded his head. Okay, aniya at huminga ng malalim. Hindi na rin nagsalita si Portia. Sobrang awkward na siya. Sana pala hindi na siya tumambay rito sa labas. Sana nagdahilan na lang siya na pagod siya sa biyahe. Kaso tulog siya buong biyahe. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Nag-uusap na tayo, esgaot niya. I mean, about US, rektang sambit nito. US. Yeah, you, me, US, anito. Napalunok naman si Portia at tiningnan ito. Mukhang pamayat ng kaunti ang binata. Are you done checking my face? Tanong nito. Hindi deny niya na ikinejeti naman ng binata. What happened, Portia? Tanong nito, hindi naman siya makasagot. Ano nga ba ang nangyari? Huminga naman ng malalim ang binata at tiningnan siya ng derecho. Can we fix our relationship? Siguro naman sapat na ang 3 buwan para ayusin mo ulit ang sarili mo, mahinahong sambit nito. What do you mean? Tanong niya rito, pati siya ay napapa-Ingles na rin. I've been waiting for you. Gusto kitang sundan pero pinili kong pigilan ang sarili ko para mabigyan ka ng katahimikan at kalayaan na makapag-isip. Ayaw kitang guluhin para makapag-isip ka ng maayos, sambit nito. Oh, nakapagpasya na ako na uuwi ako roon. Hindi ako pipilmi rito.
Tungkol naman sa iting dalawa, mayroon pa bang tayong dalawa? Tanong niya Rita. Did you hold on to our relationship? Balik tanong ng binata. Hindi naman sumagot ang dalaga. Theodore just sighed heavily and stamped at her. It's still you, and it's always been you, Portia. Walang nagbago, ikaw pa rin ang hinihintay kong makasama. Hindi ako nawawala ng pag-asang babalik ka rin dito. And now that you're here, hindi ako papayag na aalis ka na naman ng basta-basta, matigas nitong saad. Napalunok naman ang dalaga. Inintindi kita for the past 3 months. Another month away with you ay hindi na ako makakapayag pa. Whether you like it or not, ikukulong kita kung kinakailangan, wika nito. Nababaliw ka na ba? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ha? Asak niya rito. Of course. And yes, baliw na ako. Baliw na baliw sa'yo. Any objection? Sagot nito. Natameme naman ang dalaga at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Ewan ko sa'yo, aniya at akmang aalis nang hilahin siya ng binata at niyakap ng mahigpit. Napalunok naman siya at hindi makagalaw. Gusto niya rin itong yakapin pabalik, napapikit na lamang siya at tiniis ang pagkamis. Wala naman akong pakialam kung mahal mo pa ako o hindi, minahal na kita even before you didn't know me? Ngayon pa ba naabot kamay na kita, sambit nito. Paano iyong babae? Aniya. Natakpan naman niya ang kanyang bibig at hindi na aniya napigilan ang sariling magtanong, minsan talaga pahamak itong intrusive thoughts. Babae, lumayo naman si Portia isa kanya at umupo ulit. Iyong tumawag sa'yo, layong sinagot ko, aniya. Oh, how about her? Wala naman akong business sa kanya, sagot nito. Wala kayong usapan, baka Gino good time mo na naman ako. Sinasabi mong wala pero meron pala, inis niyang wika. Well, she's conniving with that witch in the house. Pinagpipilitan nilang miksal na kami, sambit nito. Tumikwas naman ang kilay ng dalaga. Sana pumayag ka na lang para hindi ka nambubusat sakin ngayon, inis niyang sambit dito. Hindi naman umimik si Theodore at huminga lang nagmalalim. You think so? Anito, nagulat naman siya sa isinagot nito. Bahala ka sa buhay mo. Buhay mo yan, inis nitong wika at inirapan siya. Natawa naman ang binata at hinila ito palapit sa kanya. No way. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan, Portia. Ikaw lang ang mahal ko, wika nito. Kunwari pa, aniya at nagmamatigas pa pero kinikilig naman. Theodore just showed his sweetest smile. Sigurado siyang matutunaw ang dalaga sa klase ng ngiti niya. At hind nga siya nagkamali. Ba't ka nagsinungaling sa akin kung ganoon? Bakit mo ako pinaniwala na may something sa inyo ng babaeng yun? So, you know, sinabi sakin ni Jasmine, sak niya. Right, I have to do it dahil alam kong kailangan mo ng break sa dami ng nangyayari sa buhay mo. Alam kong hindi pwedeng nandito ka sa lugar na to dahil lalo kang may stress, sagot nito. Ano nga pala ang nangyari sa walang hiya na yun? Tanong niya rito. Well, he's in jail now. I think he's having a good time inside. Buti naman, muntik na akong mawala sa tamang pag-iisip sa hayop na yon, aniya at nakahinga ng maluwag. Don't worry, I'll make sure he'll suffer the consequences. Tumango naman ang dalaga at tiningnan ng binata. Ikaw, kumusta ka naman? Feeling much better now na nandito ka na, sagot nito. Please naman, Portia, ayusin natin to, hindi pwedeng ganito tayo lagi. Malapit na akong mabaliw, saad nito. Di mabaliw ka, aniya rito. You're too much. He commented, natawa naman ang dalaga. Ganoon pa rin ba? Kahit sa mga nangyari hindi pa rin ba nagbabago ang tingin mo sakin? Tanong nito, umiling naman ang binata. Never na nagbago, sagot nito. Kahit na naligay ka aalanganin dahil sa issues ko. Okay lang sa'yo mawalan ng trabaho. Tanong niya rito. Come on, I'm the one who gives jobs. Hindi ko kailangan ng posisyon sa politika para mabuhay. I already told you, napilitan lang akong pumasok sa politics dahil kay Lola. And about your issues, wala naman akong pakialam. Dapat nga tinanong nila kung sino ang lalaking involved. Kasi kung hindi ka umalis ako na mismo ang lalabas ng ebidensya na tayong dalawa ang magkasama roon. And don't worry about the staff sa Capitol na nambastos sa'yo matagal na siyang nawalan ng trabaho, saad nito. Ha, ba't mo naman tinanggalan ng trabaho? Dapat lang yun sa kanya.
No one is allowed to insult you, matigas nitong sambit. Portia, sige na oh. Ano na, ayusin na natin to. Miss na kita. Muntik pa nga akong mag-goodbye Earth dahil sa pag-aalala ko sa iyo hindi ko naman sinadya iyon, paliwang ganito. Kinokonsensya mo ba ako? Kung may konsensya ka, nakangiting sagot nito. Napaismid naman siya rito. The nerve, Anya, napangiti naman si Theodore. Sige, kung ayaw mo edi huwag na lang. Marami namang nagpo-propose sa akin ng marriage sige na lang. Alangan namang pilitin kita kung ayaw mo. Hindi naman pwede iyon. Tanggapin ko na lang siguro talaga na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Halos 4 na buwan kitang hinintay, kung may pag-asa pang mag-reconcile tayo hindi na sana tayo umabot dito, malungkot nitong wika, napakunot noo naman si Portia. Baliw ka ba? Senggal nito sa kanya, malapit na nga diba? Ba't ka ba nagmamadali? Sagot nito at bumusangot. Napapikit naman si Portia sa sobrang pagkainis. Ilang saglit pa ay naalarma siya nang tumayo na ito at akmang lalabas na nang pigilan niya ito. Saan ka pupunta? Tanong niya rito. Uuwi na, sagot niya rito. Palabas na siya ng pinto nang yakapin siya ng dalaga. He pursed his lips and tried his best not to smile and hug her back. Ano yan? Tanong niya rito. Sinubukan niya pang tanggalin ang pagkakayakap nito subalit lalo lamang iyong hinigpitan ng dalaga. Subukan mo lang na umalis at malilintikan ka sa akin. Hinding-hindi mo na ako makikita pa, aniya rito. Theodore smiled triumphantly. Nilingon niya ito at nagkunwaring seryoso. Baka naman pinaglalaroan mo lang ako. Aniya ito. Kailan pa ako mahilig makipaglaro? Sagot niya nito. Ngumiti naman si Theodore at mabilis na hinalikan ang dalaga.